Maganda ba ang sequel ng iconic na Shaolin Soccer? Oo, yung mga Shaolin na nagsasoccer tapos nagko-kung fu. Sundan natin dito ang MA na isang women's football team na makikipaglaban sa isang malaking tournament. Dahil sa edad nila, minamaliit nga sila ng mga kalaban pero ipapakita nga nila yung kakaibang galing nila. Makikipaglaro nga sila ng sobrang agresibo kung saan gagamit nga sila ng kung fu, tatalon sila ng mataas, tatakbo ng mabilis, babalentong at kung ano-ano pa. Kung saan hindi magiging madali yung pakikipaglaban nila dahil sa ibang problema ng mismong team and syempre yung mga kalaban nilang mas bata and magagaling nga ding makapaglaro. Title ng movie, Kung Fu Soccer. Bakit ko sumasama? Sobrang inabangan ko to kasi sobrang favorite ko rin yung Shaolin Soccer nung bata ako eh. Honestly, matagal-tagal na since napanood ko nga yung Shaolin Soccer pero nakatatak pa rin sa akin yung ilang mga scenes doon. Like yung unang beses silang naglaro together, yung Bruce Lee na goalkeeper nga nila, yung babaeng nagluluto tapos nagpakalbo siya, yung sapatos ni Stephen Chow dito, and yung sobrang lakas nga nung hampas ng bola, nahubaran ba naman yung goalkeeper? Iba talaga kapag gawa ni Stephen Chow eh, and kahit papaano, may semblance pa rin naman nung original na pwede na. Makikita mo yung similarities lalo na tuwing naglalaro nga sila ng football or ng soccer nga na hindi lang sila sumisipa kundi tumatumbling, lumilipad, tumatalo ng mataas tapos nag-i-spawn pa sila ng kung ano-ano na akala mo naglalaban lang ng Yu-Gi-Oh eh. Ewan ko kung ako lang ba pero yung grandmaster or yung uncle dito medyo hawig din niya si Stephen Chow eh. By the way, na-release pala itong movie na to sa 25th anniversary nga ng Shaolin Soccer and dinirect nga rin na to ni Stephen Chow. Like I said, may pagkakaparehas pa rin naman siya doon sa original pero medyo kinulang and hindi lang nila maayos yung kwento dito. Oo, malinaw yung story na isang team na gagawin nga ang lahat para nga manalo nga doon sa tournament. Pero yung journey nga na binuo nga nila to get there, lalo na nga sa pagbuo nga ng mga characters, doon lang talaga kinulang and masyadong hilaw lang. For me, hindi nila maayos na naipakilala, na build up, and napag-grow nga yung mga characters na maaalala mo siguro yung ilan sa kanila, pero walang unique and special sa kanila na you would root for them na manalo doon sa dulo maliban sa fact na sila yung mga bida eh. I wish na mas nabuo pa nga yung relationship and chemistry nga between the characters para lang nakakatuwa din silang sundan nga doon sa mismong kwento. Ito kasi from the get-go, magagaling na sila and more on, kailangan lang nilang galingan ng konti tapos may random skill lang sila gagamitin tapos panalo na sila na for me, medyo lazy lang. Kumpara sa original na mga underdog talaga sila, mga inaapi and hindi naman talaga magaling sa football or soccer tapos unti-unti nga lang silang nag-grow bilang characters and bilang team kaya sa dulo, i-root mo talaga silang manalo doon sa mga kalaban ng mga halimaw na rin talaga sa paglalaro eh. Oo, dito meron din naman yung nagkakaaway-away nga sila noong una na may mga hindi nga sila pagkakaintindihan pero sobrang surface level lang and ang bilis nga lang nilang nare-resolve na halos wala din siyang nagiging epekto sa kwento. In terms of humor, syempre Stephen Chow movie nga to, may mga times na natawa din naman talaga ako pero bibihira lang din. Parang ano lang, every 15 minutes matatawa ako ng konti tapos wala na ulit. For me, poor timing and delivery lang talaga doon sa mga jokes na mas okay siguro kung ginawa na lang nila yung katulad nga sa Kung Fu Hustle na more on visual yung comedy nga nila. Siguro natawa ako na medyo tumatak sa akin yung babaeng ginagaya nga yung mga expressions ni Bruce Lee. Tapos natawa din pala ako doon sa part na namamaga yung mukha ng lalaki tapos naglalaway nga siya ganon. O yun lang, wala lang kasi talaga siyang maayos na build up and tension nga doon sa dulo kaya oo, nanalo nga sila by clutch. Pero hindi ko siya masyadong naramdaman kasi nga predictable na lang siya tapos hindi nga talaga nila maayos na nailatag and na-build nga yung kwento papunta doon. So ayun lang, again ang title ng movie ay Kung Fu Soccer and ang torta rating ko for this film ay 5 or 5.5 out of 10.